Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps mula sa mga lungsod ng Navotas at Malabon ang nakatanggap ng bagong mobile phones mula sa Department of Social Welfare and Development. Katuwang ang Globe Telecom, GCash at G-Exchange Incorporated. Bahagi ito ng programang iPanalo, ang kinabukasan. Isang digital financial initiative ng 4Ps na naglalayong turuan ang mga benepisyaryo kung paano gamitin ang makabagong teknolohiya sa paghawak ng kanilang pera at ayuda, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Isang hakbang ito patungo sa mas inklusibo at makabagong paraan ng pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan sa pamamagitan ng teknolohiya, mas magiging mabilis, epektibo at ligtas ang pagtanggap nila ng suporta mula sa pamahalaan. Isa pang magandang balita, inutos ng Department of Transportation ang pagpapalawig ng operating hours ng MRT3 ng 1 oras at ang pagdagdag ng mga bagon tuwing peak hours. Layunin nitong mapabilis ang tinatawag na waiting time ng mga pasahero sa kanilang pagsakay at pagbababa lalo na tuwing rush hour. Ayon sa DOTR, magsisimula na sa susunod na linggo ang mas mahabang oras ng operasyon ng MRT3 upang mas maging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. At ito po ang mga good news natin sa araw na ito. Handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. First question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Maraming salamat po. Yusek, good afternoon po. Good afternoon. Yusek, I saw the news nga yung kahapon about doon sa bagong pamamaraan ng DSWD sa pagbibigay ng ayuda, specifically doon sa 4Ps. Yusek, do you expect na yung iba pang mga ayuda from the government idadaan na din through digitalization? Yun po ang balakin dahil sabi nga po natin ang naisin po ng Pangulo ay magkaroon ng 90% na digitalization para po yung mabilis ang transaksyon ng mga taong bayan sa pamahalaan. So, we expect na pati yung mga tupad program idadaan na din in due time? Opo, at asahan po natin na kahit papano po, susunod-sunod rin po natin yan sa abot na makakaya ng pamahalaan. It's like medyo release lang ako ng konti concerning fake news. During your press con 2 days ago, if I'm not mistaken, you made an assessment na tumitindi yung pagkalat ng fake news after the warrant of arrest na na-serve kay dating Pangulong Duterte. Yung bang lumalalang situation ng fake news sa atin, do you see already a need for our concerned government agencies like NTC or DICT na gumawa na ng ilang mga polisiya para sa particular regulation sa paggamit ng social media? Opo, yan na po talagang pinag-uusapan natin ngayon. At kinakailangan din po ng pamahalaan yung tinatawag nating whole of nation approach. Hindi lamang po pamahalaan ang siyang magsasaayos po nito. Lahat po tayo ay dapat tulong-tulong para po maiwasan po natin, matanggal po natin ang lahat mga fake news. Yan po. Kaya kakailanganin po talaga namin ang tulong ng social media, ng mainstream media, para po masawata po natin ang mga kumakalat na ganitong klaseng fake news. Tandaan po natin, kahit po ang Supreme Court ay nagrereklamo na rin po at aaksyon na rin po patungkol dito sa mga fake news na sinasabing sangkot pa nga daw ang Supreme Court tungkol sa mga pinapakalat na petisyon para po mag-resign ang Pangulong Marcos. Yusek, ihapon ka na lang ito. Reaction lang doon sa manifestation ni dating Senator Leila de Lima na mag-testify sa ICC kung imbitahan siya ng International Criminal Court. Siguro kung yan po naman ay kanyang voluntaryong gagawin at kung siya naman po ay papayagan sa ICC, sa pamuno po ng prosecutors sa ICC, hindi naman po tayo tututol dyan. Tingin po, Yusek. Kenneth Pasyente, PTV. Good afternoon po, Yusek. Yusek, balikan ko lang po yung sa DSWD, yung pamamahagi po ng cellphones. May mga karagdagang programa pa po ba ang pamahalaan para masiguro na may alam po o
nauunawaan nila yung tamang paggamit po ng cellphone, pati po yung mga digital applications? Opo, sa pamamagitan po ng DSWD, magkakaroon po tayo ng literacy activities. Tuturuan po talaga po natin yung mga hindi pa po sanay gumamit ng mga gadget na tulad po nito. Para po hindi naman po maging posible po, no? Ang kakayanan po, maibigay po natin ang tamang kakayanan sa taong bayan, sa mga nangangailangan, para po hindi naman po masayang yung proyektong ito ng Pangulo. Kath Valente, Manila Times. Yes, ma'am. Good afternoon. Mamingin lang po namin kung same pa rin pa ba yung stance ng Pangulo regarding sa pag-rejoin natin sa ICC. Same pa din ba na hindi tayo makikipag-cooperate or walang jurisdiction? So ano po yung napag-usapan na ba to with the President? Pag-rejoin sa ICC, wala pa po ngayon. Hindi pa po namin napag-uusapan kung kailangan po mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC. Same pa rin po, wala pa rin pong jurisdiction sa ngayon ang ICC sa Pilipinas. Tuesday New, DCWB. Hello, ma'am. Kahapon nasabi po ninyo na nakarating na kay Pangulong Marcos yung sentiment ng isang pulis kaugnay nung pag-aresto ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong umaga po, mayroong pahayag po sa PNP na pinatawag daw po sa palasyo ni Pangulo si Police Brigadier General Jean Fajardo. At may bago po bang instructions ang Pangulo kaugnay ng issue na ito at ano po ba ang directives? Nakausap po mismo natin si General Jean Fajardo, hindi pa po sila nagkakaroon ng pag-uusap ni Pangulong Marcos. Mamaya po yata, tignan po natin kung ano kanila mapag-uusapan. Pero patungkol po dito sa pulis na nag-viral po, matagal na po pala to as of March, effective March 5, tinatawag na po siya na AWOL. Nadeklara po siyang AWOL. Kung sa inyo po, hindi po natin alam kung ito po yung nabanggit na po rin ni General Jean Fajardo na meron po palang talagang reklamo na dito sa police na involved, may red flag regarding sa kanyang health condition. Kaya siya po ay meron po napakita, evaluation po ng Neuropsychiatric Division na siya po ay may mga mood swings po pala talaga as early as 2003. At siya nga po ay under medication hanggang October 2024. At nung nakitaan na mukhang nagiging normal na siya po ay pinayagan na makapagtrabaho ng normal. Pero mukhang umuulit po yung mga episodes. At saka po ngayon ay kinasuhan na po sa prosecutor's office ng kaso nga inciting to sedition. Dahil may mga ganitong mga incidents, ma'am, sa palagay po ba ninyo may pangangailangan na mas higpitan pa ng PNP yung kanilang requirements in recruiting ng mga bagong PNP personnel dahil isa sa requirement ay yung psychiatric evaluation? Kahit naman po noon ay talaga naman pong istrikto sa pagpili ng kakatawanin po ng PNP, ang pamunuan ng PNP. May mga pagkakataon din po siguro mga isolated cases na nagkakaganito na habang sila po ay nagkakaroon ng kanilang serbisyo ay doon po lumalabas kung ano man yung naging problema. So, kailangan naman po talagang maging istrikto sa pagpili ng kakatawanin po ng PNP. Salamat. Ann Saberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Reaction lang po from the palace. Nagpahayag po kasi ang mga makabayan black lawmakers na gagawa sila ng paraan para harangin po daw yung paghingi ni Attorney Roque ng asylum sa Netherlands. On the part po sa gobyerno, may balak din po ba ang gobyerno na harangin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng rekomendasyon sa gobyerno po ng Netherlands? Sa ngayon po, siguro nabalitaan nyo na po na hindi na po makakasama si Atty. Harry Roque bilang parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Siguro po kung sinabi man niya na nandoon siya, hindi siya uuwi dahil i-represent niya ang kanyang presidente, mas maganda po siguro na unahin niya munang i-represent yung sarili niya, ipagtanggol ang sarili niya bago magtanggol ng ibang tao. Well, anyway, patungkol po sa kanyang asylum, kapag po siguro mayroon ng warrant of arrest at kung siguro pong may kaso na po talaga siyang kriminal na kakaharapin po sa korte, dyan lang po na magre-react ang palasyo.
Christian Yusores, Radyo 630. Hi, Yusek. May mga lumutang po na mga panibagong kahinahinalang pangalan na di umano ay nakatanggap noong confidential funds ng OVP, and base po sa isang report, 24 na in total yung mga pangalan. Ano po yung reaksyon o komento ng Palasyo sa development na to? Kung ito man po ay na-discovery po, siguro po mas paigtingin pa po talaga ang pag-iimbestiga patungkol po dito. Bakit po? Kasi karapatan po ng taong bayan malaman kung saan po talaga ginagasta ang pera, no? Ang pondo ng bayan, ang kaba ng bayan, kung saan po nadadala. Kung naman po ay na-discovery po, dapat po rin patunayan. Kasi as of the moment, nasabihin pa rin po natin, may presumption of regularity patungkol dyan. Pero, since nako-question nga po ito, dapat lamang pong patunayan ni VP Sara kung ang mga resibong ito ay totoo o hindi. May efforts po bang gagawin din ang gobyerno para mapauwi po si VP Sara dito sa Pilipinas bilang may mga ganito nga pong complaints na kinakaharap siya and nasa Netherlands po siya ngayon? Tingin ko dapat po isipin po niya na kailangan din po siya ng Pilipinas bilang vice presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman, pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Okay po. Maricar Sargan, Brigada FM. Good afternoon po, Yusek. Sa isa pong Facebook Live kagabi, nabanggit ni Davao City Mayor Baste Duterte or dinescribe niya na parang binabanggit niya na mahirap yung sitwasyon daw nila ngayon na parang sinisingle out sila ng presidente and parang targeted daw po sila ng Marcos administration. Sinabi po ba niya na parang? Ang Bisaya kasi pero ang pagkakabanggit niya is mahirap talaga na targeted daw sila and sinisingle out ng mahirap kapag sinisingle out ka ng presidente. Parang ganun yung pagkakasabi niya. Okay. Pag ba sinisingle out, ibig po ba sabihin gusto niya mas marami pang madamay? Tandaan po natin, sa warrant of arrest, ang dating Pangulong Duterte ay dinescribe bilang indirect co-perpetrator. So, ang nais niya po ba ay dapat hindi lang ang ama niya ang maaresto? Dahil may mga di umano pang kasabwat. Well, anyway, ang ibig sabihin po nito, gusto na naman po niyang iparating sa taong bayan na kawawa na naman po ang mga Duterte dahil sinisingle out. Ang warrant of arrest po ay para lamang po kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po ang ibang mga co-perpetrators na nakasaad doon. So hindi po tayo makakaiwas na si dating Pangulong Duterte lamang po ang isurrender sa ICC. Tandaan po natin, ang kasong ito, uulit-ulitin natin, hindi po ito na isampa sa panahon ni Pangulong Marcos, ni PBBM. Panahon pa po ito mismo ng ama niya, ni dating Pangulong Duterte. Umalis lamang sa ICC para iwasan na masampahan ng kaso. Tandaan natin bakit nagsampa sa ICC. Because sa ICC po, hindi po kinikilala ang immunity from suit. Kaya ito na isampa sa ICC. So walang sinisingle out dito. Ang nangyari dito, yung mga kasong dito na tungkol sa crimes against humanity, kagagawan din po ng kanyang ama na ibinibintang sa kanila. And another po, Yusek, ang binanggit niya din na parang diversionary tactics lang daw po ng Marcos administration yung pagpapaaresto sa kanyang ama para daw makalimutan ng publiko yung issue sa PhilHealth and yung GAA 2025. Ang PhilHealth po ay madali natin ma-explain. Bago nga po nangyari po ito, ay nakausap po natin. Katulad ng pinangako ko sa inyo, bago po nangyari itong pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte, kakausapin mismo natin ang taga-PhilHealth. Meron na po kami. Hindi lamang po namin ipinapalabas ngayon dahil nga po ang issue ngayon ay patungkol po dito sa ICC. At baka po hindi maintindihan ng tao kapag ka po ibang issue ang pinag-uusapan.
Pero madali pong i-explain kung ano po ang nangyari sa PhilHealth. At yung tungkol po sa GAA, hayaan po natin. Dahil ang sabi po natin, sumusunod tayo sa principle, enrolled bill principle. Hindi po ito diversionary tactic. Okay? Ang hindi na nga po na pag-uusapan ngayon ay yung tungkol sa confidential funds. Buti nga po at lumabas nga rin po muli itong mga sinasabing mga fake na receipts. Dahil mukhang makakalimutan na ng mga tao kung nasaan na nga ba yung mga confidential funds na ipinagkatiwala mismo kay Vice President P.P. Sara. So walang diversionary tactic dito, diversionary issues na pag-uusapan. Bakit? Nangyayari lamang po eh. Ito po yung nangyayari. Day by day may nangyayaring news. So hindi po diversionary tactic ito. Thank you po. Melvin Gascon, Inquirer. Good afternoon, Yusek. May we get an update from Malacanang on earlier pronouncements that quote-unquote heads will roll in the collapse of the Santa Maria Cabagan Bridge in Isabela, considering that it has been 2 weeks since the President personally inspected the structure? Yes po, according to Secretary Bonoan, they already created a special committee to conduct an investigation on the collapse of Santa Maria Bridge. The report should be given, the due date should be April 25. So we will just check what will be the update. The latest would be April 25. Just follow up lang po, sir. Last week po, the Senate Blue Ribbon Committee pointed out na a question kung bakit wala daw pong lalapatan ng preventive suspension kung talaga pong gusto po ng Malacanang na magkaroon ng isang honest-to-goodness investigation. Preventive suspension, siguro po kung mayroon po dapat na bigyan, patawan ng preventive suspension. Kaya po sa ngayon po ay nagkakaroon tayo ng pag-iimbestiga. Mahirap na po pabigla-bigla tayo magkaroon ng order of preventive suspension kung ang mga tao na involved ay wala naman na sa gobyerno. Hindi po siya magiging subject of preventive suspension. Secretary Bonoan still in office. Yes, pero kung hindi pa po natin nakikita na siya po yung pinaka-involved, hindi po natin siya mapapatawan ng preventive suspension. Titignan po natin. Hindi naman po natin ito, katulad natin sinabi, kung sino yung dapat mananagot. Thank you, ma'am. Gilbert Perdis, DWIZ. Magandang hapon po, Yusek. Nagkausap na ba sina Pangulong Marcos at Soljan Guevara mula nung ma-file yung manifestation before the Supreme Court? Sa personal kong po pagkakaalam, hindi pa po. Siguro po mamaya, pag nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap ang Pangulo, itatanong ko po kung sila po ay nagkaroon na ng pag-uusap after na naglabas po ng manifestation ang Soljan. Thank you po. Eden Santos, Net25. Good afternoon po, Yusek. Sinisigaw po ng mga Duterte supporters yung agaran na pagpapadala or pagsusuko ng gobyerno kay FPRRD sa ICC sa pamamagitan ng Interpol na inyo pong binabanggit. Under this administration po, hindi po ba yung mga kaso na ibinabato sa dating Pangulo, yung Crimes Against Humanity, EJK, hindi po ba pwedeng dito muna sana dininig bago siya pinadala doon? Ito po ba ay parang pag-amin or parang tinatanggap ba ng ating administrasyon o gobyerno na may problema po sa ating justice system? Kaya walang nangyaring mga pagdinig muna dito bago sana sa ICC na wala pong jurisdiction sa Pilipinas gaya po ng sinasabi ng ating Pangulong Marcos. Walang jurisdiction after the withdrawal. We have to be clear on that, okay? Now, siguro po kung meron mang issue patungkol sa hindi pagsampa ng kaso dito sa bansa patungkol sa crimes against humanity, mas magandang tanungin natin yung nakaraang administrasyon. Dahil November 2021, humiling ang gobyerno, ang administrasyon mismo
ni dating Pangulong Duterte. At ito naman yung naka-record na ipahinto muna ang pag-iimbestiga ng prosecutor, ng ICC prosecutor, at dahil magsasagawa sila ng pag-iimbestiga, magsasampa ng kaso na dapat isampa. That's November 2021. Lumipas ang panahon, June 2022, hindi pa po nanunumpa si Pangulong Marcos. Sinabi po ng ICC prosecutor na hindi nagampanan ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte yung pangako, yung undertaking na sila magsasagawa ng pag-iimbestiga at magsasampa ng karampatang kaso. Kaya po ipinagpatuloy muli ang pag-iimbestiga ng ICC prosecutor. Kung meron po sigurong dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito na nirereklamo patungkol sa madugong war on drugs. Opo, yan nga po yung parang pinupunto ko po. Kung hindi po na isagawa nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte, andito na po yung bago nating administrasyon through President Ferdinand Marcos Jr. Nung nag-request po ang ICC sa ating pamahalaan, hindi po ba iyon ikinonsidera ng administrasyon na magsagawa rin po na muna ng sariling investigasyon bago nga po yung nangyaring pagsuko kay FPRRD sa ICC through Interpol na sinasabi po ninyo? Muli, ibabalik po natin, hindi po ba dapat sila nga muna ang nagsimula? Para kung meron pong dapat na ipagpatuloy ang Administrasyong Marcos patungkol sa pag-iimbestigang yan, ay dapat na simulan na po. So, wag natin ipahid ang kasalanang ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Last na lang po. So wala pong kapangyarihan ng administrasyong ito para mag-utos din po, mag-utos ng pag-iimbestiga ulit doon sa mga kaso ng EJK at doon sa mga biktima ng war on drugs. Kaya po nasimulan ang paghihiring sa Quadcom. At doon natin nalaman at doon na ibulaslas kung ano ba ang nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte.